Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo? Muli po ay isang pinagpala at masayang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil minsan pa po ay narito tayo upang magsama-sama sa pagsamba sa ating Diyos ng buhay. Gamit po ang ating pong muli na digital worship service. Ito po yung ating ika-6 na linggo na tayo po ay nagsasagawa po ng ating pananambahan, kung saan tayo po ay hindi sama-sama sa ating iglesia. Pero gayon pa man, lagi po namin inuulit sa inyo, tayo po ang totoong iglesia ng ating Diyos. No? Kahit saan po tayo naroon ngayon, tayo po ay nasa ating mga kanya-kanyang tahanan, tayo po ngayon ay malayang sasamba sa Diyos na buhay. Hayaan natin na ngayong oras na ito, lahat po tayo ay muli magbigay ng papuri, magbigay ng pagsamba sa Panginoon, magbigay ng ating pasasalamat, dahil ang Diyos po, anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating kalalagayan, anuman po yung ating nararanasan ngayon, siya po ay nananatiling mabuti sa ating lahat. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya ngayong araw na ito, patuloy po natin ideklara na ito ang araw na ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Alam ko na tayong lahat ay masaya dahil sabi ng Biblia, "This is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it." Hayaan natin ngayong oras na ito, wag nating tingnan yung ating mga sirkumstansya na naranasan ngayon, kundi tingnan natin na ang Panginoon po ay naging tapat sa atin, siya yung ating naging pag-asa, siya yung ating naging saklolo, siya yung ating patuloy na nag-iingat sa atin, at naniniwala ako na tayo pong lahat ngayong hapong ito, habang sinasamba natin ng Diyos, muli nating matatanggap ang kalakasang nagmumula sa ating Diyos na buhay. Alam ko na handa na tayong lahat na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung tayo handa na, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo pong lahat ay sama-samang dudulog sa Diyos sa pamagitan po ng pagtunghay sa Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah. Sabi po ng aklat ng mga awit, ito po yung ating magiging teksto, bahagi po ito ng marinig po nating mensahe mamaya sa pamagitan po ng Kanyang lingkod. Tayo pong lahat ay magbukas sa aklat po ng awit, at ito po ay ating basahin. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Anumang version ng hawak ninyo, ay basahin niyo po ito. At patuloy natin itong idedeklara hindi lamang sa gawain ito, kundi sa ating personal na buhay, maranasan natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Aklat ng mga awit, mga kabanatang 31, talatang 1 hanggang 22. Amen? Ito may makikita natin sa aklat po ng mga awit, kabanatang 33, kabanatang 1 hanggang talatang 22. Ating pong basahin. Mag-alala kayo sa Panginoon o kayong matutuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Purihin ninyo ang Panginoon sa pamagitan ng lira. Gumawa kayo ng himig sa Kanya sa may 10 kwerdas na alpa. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tumugtog na may kahusayan sa mga kwerdas na may sigaw na malalakas. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay makatwiran, at lahat niyang mga gawa ay ginawa sa katapatan. Ang katuwiran at katarungan ay Kanyang iniibig. Puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila sa pamagitan ng hinga ng Kanyang bibig. Kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya sa isang bunton. Inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nag-utos
at yon ay tumayong matatag. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon kailanman ay mananatili. Ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng saling lahi. Mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili bilang kanyang mana. Mula sa langit, ang Panginoon ay nakatanaw. Lahat ng mga anak ng tao ay kanyang minamasdan. Mula sa kanyang dakong tahanan ay nakatingin siya sa lahat ng naninirahan sa lupa. Siya na sa mga puso nilang lahat ay humuhugis at sa lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. Ang isang hari ay hindi iniligtas ng kanyang napakaraming kawal. Ang isang mandirigma ay hindi iniligtas ng kanyang makapangyarihang lakas. Ang kabayong pagdigma ay walang kabuluhang pag-asa para sa tagumpay at hindi ito makapagliligtas sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang lakas. Tunay na ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya. Sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya, upang Kanyang mailigtas ang kaluwalhatian mula sa kamatayan, at sa tagutom ay panatilihin silang buhay. Naghihintay sa Panginoon ang aming kaluluwa. Siya ang aming saklolo at panangga. Oo, ang aming puso ay nagagalak sa Kanya, sapagkat kami ay nagtitiwala sa banal na pangalan niya. Sumaawi nawa ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, kung paanong kami ay umaasa sa iyo. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Magandang hapon po muli mga kapatid. Bago po tayo dumako sa panalangin, ito po ay pang-anim na linggo na po natin na gumagamit po tayo ng digital worship. Salamat sa Diyos na bagaman tayo po ay magkakalayo, tuloy-tuloy pa rin ang ating pong pananambahan. Kaya humingi po tayo ng gabay sa Diyos bago po tayo magsimula makinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Purihin ka, O aming Diyos, sa oras na ito ay aming pong itinatanyag ang iyong dakilang pangalan. Ito po ay aming pong pinararangalan sa aming pong mga buhay at sa bawat tahanan po ng iyong mga anak na ngayon po ay nanonood ng aming pong ginagawang ito, Panginoon, na pananambahan sa iyo. Lord, salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat sa pag-iingat na pinipaloob mo sa iyong mga anak na kami, Panginoon, ay kahit na dumaan sa itong pagsubok, ibinukod mo, O Diyos. Hindi po kami nagkukulang at patuloy, O Lord, na ikaw po ang nag-iingat sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa oras na ito, ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang masamba ng iyong mga anak sa hapong ito. Kaya Lord, pagpalain mo po ang gawain ito, maging ang aming pong pagpupuri, ang aming pag-aawitan, nawa kahit nasa loob po kami ng aming mga tahanan, buong sigla ka naming awitan, buong sigla ka namin at pagsamba, Panginoon, na papurihan sa oras na ito, Panginoon. Kaya hindi ng mga salita mo na iahayag ng iyong lingkod. Patnubayan mo po siya, Panginoon, ano man ang lalabas sa kanyang tinig, ikaw po ang Diyos na magpapahintulot at magbibigay po, Panginoon, ng kaliwanagan sa aming lahat na makikinig. Ikaw po ang siyang maghari sa aming pong gawain ito. Gabayan mo po kami, samahan mo po kami, lahat ng iyong mga lingkod na gagamitin, magpapaawit, magtatayo, mananalangin, at maghahayag ng iyong salita, ay pinagtatagubilin ko sa iyo, Panginoon. Lalo't higit, ang mga kapatid ko, Panginoon, na nasa kanilang tahanan, bawat pamilya, bawat bahay, Panginoon, ay tutupan mo ng iyong banal na dugo at ihanda mo kami, Panginoon, sa pagsamba at pagpupuri sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-iingat. Salamat po sa iyong gabay. Salamat po sa iyong salita na ihahayag sa hapong ito. Kung aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, tayo pong lahat ay magsipagsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Blessed afternoon po sa ating lahat, lalo higit sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa Lord kasi muli po ay nasasama-sama na naman po tayo upang patuloy na magpuri, manambahan sa Kanya
Tunay nga po na wala pong makakahadlang sa mga anak ng Diyos para hindi po natin mapapurihan at masamba ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At ngayon po ay patuloy na magtataas po tayo ng mga papuring awit sa Kanya. Let us worship the Lord, the living God. At patuloy na ibigay po natin yung the best natin na makakaya upang siya'y mapapurihan sa hapong ito. Hallelujah. Tayo po yumawit sa Panginoon. Pwede po tayong pumalakpak. Pwede po tayong sumayaw sa kanya-kanyang tahanan natin. Amen. Sabi nga po sa aawitin natin ngayon, sabi po sa Matthew 17 verse 20, faith can move mountains. Amen po ba? Amen. And then sa Philippians 4:30 naman po, sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens us. So tayo po ay patuloy na nananampalataya at mananampalataya sa malaking bagay na gagawin po ng Lord sa atin sa hapong ito. Lalong higit po sa pinagdaraanan po natin ng sitwasyon. Amen. Patuloy lang po tayo manampalataya sa Kanya. Amen. Sige po, pumalakpak po tayo sa Lord. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, O God. For the price of giving everything I gave my life for this. It's what I live for. Nothing could keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Sige po natin, praise. I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, Lord. Hallelujah. Lahat po ay magagawa natin sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Hallelujah. I'm waiting for the cross. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Lord, name, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Tunay nga na kaya natin gawin ang lahat ng bagay sa tulong ng kalakasan na binibigay sa ating Panginoon. Binibigay ng ating Panginoon sa atin. At ngayong hapon po, patuloy po tayong umawit ng papuri para po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. How great is our God. Hallelujah. Patuloy natin ang awitin ito na nagmumula sa ating mga puso. Oh, we praise your name, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, we glorify your name, Lord. Your great name, Lord. The splendor of the King, Lord in majesty, let all the
napakadakila mo, Panginoon. Lord God, sabi ng Bible, greater is He that who is in me, Father God, than He who is in the world. Dakila ang Diyos na nasa atin. Patuloy, Father God, na Ikaw, Panginoon, ay dakila. Ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan, Panginoon, Father God. Lord God, ang buong mundo, Panginoon, ay aawit. Ang buong mundo, Panginoon, ay magpupuri, Father God, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Ang buong mundo, Panginoon, ay patuloy na magbubunyi, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, Father God. Lord God, we praise your name, Father God. Lord, sa hapong ito, Panginoon, patuloy na Ikaw, ang Diyos, Lord God, na kumatagpo, Panginoon, sa kanya-kanya naming mga tahanan, Panginoon. Kayo ang Diyos, Father God, na patuloy na mapapurihan. Kayo ang Diyos, Lord God, na patuloy na madakila, Panginoon, sa gagawin namin ngayong hapong ito, Father God. Lord God, you deserve all the glory. You deserve all the praises of your people, Father God. Lord God, we praise your name, Jesus. We glorify your name, Father God. Walang ibang mas makakahigit sa iyo, Panginoon. Walang ibang mas dadakila sa iyo, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ang iyong pangalan, Panginoon, na higit sa anumang pangalan, Panginoon, sa libutan ito, Father God. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong mga anak, Father God. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat, Father God, sa hapong ito, Father God. Lord, sa ilamang, Father God, ang lahat ng ito, Panginoon, sa dakila mong pangalan, aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, ating talpakan po ang ating Panginoon. Hallelujah. We praise your name, Jesus. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Linggo na naman po. At kung hindi po ako nagkakamali, it is our 6th Sunday na kung saan ay nag-worship tayo sa ganitong pamamaraan through social media. At 6th week na rin po ng ating ECQ. At kanina nga po ay nagkaroon po ng press briefing ang ating Pangulo. At ang sabi niya ay pag-i-extend pa ang ating ECQ until May 15. So magpapatuloy po ang ganitong ating pagsamba. Purihin po ang Panginoon dahil hindi po nahadlangan na tayo po ay bagamat hindi nagkakasama-sama dito sa physical na templo, ay nagpapatuloy pa rin tayo. Naalala ko yung nakapost sa Facebook na ginawang caricature na nagkaroon ng conversation sa Satan at saka ang Panginoon, ang Diyos, no? Nasabi doon Satan, natalo kita sapagkat nasira ko ang iglesia, hindi na sumasamba sa iyong mga anak. Anong sabi ni Jesus Christ? Sabi doon sa post na yon, sabi niya, nagkakamali ka. Ngayon ay lalo pang dumami ang mga churches o mga iglesia sapagkat sa kanilang bahay ay nandun sila at sumasamba sa akin. At ganun nga po ang nangyayari sa atin ngayon. At kung paano natin naranasan ang presensya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, at higit ang kapuspusan ng Holy Spirit kapag tayo ay narito sa ating physical na templo, sa ating church, ay ganun din po ang posibleng mangyari sa atin at nangyayari sa atin habang tayo ay nandito sa ating kanyang tahanan at sumasamba sa ating dakilang Diyos. Amen! Hallelujah! So tuloy po tayo. At kung nandiyan na po kayo, alam po may mga kanya-kanyang Bible na hawak. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ngayong hapon ay hahanguin po natin sa aklat ng Marcos, sa Gospel ni Mark, chapter 4, beginning verse 35 up to 41. Hallelujah! Babasahin ko po rito sa hawak kong version, bibitag po ito, at basahin din po ninyo sa inyong mga kanya-kanyang Bible sa bahay. Umpisa po tayo. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakay ni Jesus upang tumawid ng lawa. Ito po yung Sea of Galilee, no? Na karaniyo, ito yung
dagat kung saan ay very familiar sina Peter and Andrew, sina John and James na magkapatid upang sila mangisda. At sabi nga po sa Isaiah, ito ay is about 680 feet below sea level. At ibig sabihin, nasa pagitan po ng ilang na mga kabundukan. May iba pa mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon. At ito ay halos mapuno na tubig. Verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, bali wala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, Tigil! At sabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha sapagkat sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Tayo po isang daling manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, in the name of Jesus, sa hapon po ito, narito po kami na iyong mga anak, Panginoon, na muli ay mag-aaral ng iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, kami po ay humihingi ng karunungan sa iyo, Panginoon. Also, anointing that comes from you, God. Hallelujah. Upang sa hapon ito, malaya po namin papagulay-gulayan ng mga salita mo. Magkaroon kami, Panginoon, ng mga pusong katulad ng isang lupa na handang tumanggap ng binhi na matatanim, Panginoon, at ito hindi lang basta matanim, kundi magbunga sa bawat buhay ng mga nakikinig na ito, Panginoon. Ako po, Panginoon, ang lingkod ay gamitin mo lang mouthpiece sa harapan ng iyong mga anak, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, as sa channel of your blessings, Panginoon, channel of your revelation to them, Panginoon. Hallelujah. At sa bawat salita mo, Panginoon, ang aming papagbubulay-bulayan, Panginoon, lalo tigit sa sitwasyon na dinadanas namin. Hallelujah. Ito'y magdulot, Panginoon, ng iba yung kalakasan, ng iba yung kagalakan, ng iba yung labis na pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming nararanasan ngayon. Lord, tinatagabilin po namin sa iyo ang mga oras ito, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang pwedeng hadlang o posibleng hadlang sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, tunay na po, banal, Panginoon, ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa hapong ito, Panginoon. Salamat po. Tinataas po namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, ang pamagat po o ang topic na pag-aaralan po natin ngayong hapon base po sa teksto na ating hinango sa aklat ng Marcos chapter 4, 35 to 41. Gamitin po natin ang title o topic na God is in control. Ibig sabihin, ang Panginoon po ay may control sa lahat ng bagay. Amen. And speaking of control, the word control, naalala ko rito po yung dating chief of staff ni former President Cory Aquino na naging, later on din ay naging president, si Fidel Valdez Ramos, na noong 1987, nakasagsagan po yung mga kodita, no? Madalas po natin itong marinig sa kanya na kapag siya'y tinatanong po ng presidente, no, kumusta ang sitwasyon, lagi nang sinasabi, everything is under control. Pero kung titingnan po natin noon, babalikan natin yung kasaysayan, it is not absolute. The situation was not controllable dahil mayroon nga po mga kodeta. Ibig sabihin, pag ang tao ang nagkokontrol, hindi po natin magsasabi yun ay absolute. It is a complete control. But then, partial lang po. Pero kapag po ang Diyos ang nagsabi, He is in control, masasabi po natin it is absolute. Amen? Not only because He is a sovereign God, but the fact that He is the Creator and He has the full control of all creation at kasama po roon tayo na mga nilikha niya. Amen.
Isipin lang po natin. Ako, wag po natin mas lawakang maigi kasi no, masyado pong magiging komplikado. Just in our universe alone, most of the things na nakikita po natin sa himpapawid, lalo tigit sa gabi, no, yung mga kumukutit-kutitap na mga ilaw, ito po inilikha ng Diyos. Out of nothing. Sa Hebrew word, ang tawag po dito ay bara. At kapag lumikha po ang Diyos out of something, katulad ng pagkakalikha sa tao, ito po yung tinatawag nating basa sa wikang Hebrew. Amen. Kaya nga po, ang sabi ng awit 33 verse 6 to 9, sa utos ni Yahweh nilikha ang langit, ang araw, ang buwan, puwat talang maridikit. Sa isang dako, tubig ay tinipon at sa kaliliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat ng lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig, kanyang nilikha sa kanyang salita, lumitaw na pusa. Amen? So, ganun po kapangyarihan ng Panginoon na ang kanyang sangnilikha, no, ay dapat matakot sa kanya because our God is an awesome God. He is a great God. He is powerful God. Amen? Hallelujah. Ganun po sabi ng Isaiah chapter 40 verse 25. Sabi doon, kanin niyo ihahambing ang banal na Diyos. Meron ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala kahit isa man. Amen. Ganun po kapangyarihan ng Diyos. Ang mga inilagay niya sa himpapawid, hindi po malilingig sa ating Panginoon yan. Amen? Because He is the sustainer of whole His creation. Hallelujah. Tingnan po natin sa solar system. No? In particular, ang mundo po natin ginagalawan. Amen. Tingnan po natin kung paano perfectly na-calculate po ng Lord yung 365 days revolving, na nagre-revolve ang mundo around the sun. Amen? And 24 days movement to separate day and night. At alam niyo po mga kapatid, na itong 365 in 0.5 days, to be exact, no? Yung talagang pag-ikot ng mundo is precise. At sabi doon sa nabasa ko, ang pag-ikot ng mundo ay talaga mabilis ang speed. Ito takes about 107,000 kilometer per hour. Gano'n po kabilis yun? Amen? Gano'n po kabilis yun? Minsan nga po pag nagiging curious ako pag ako'y nakasakay sa aeroplano, tinitingnan ko yung speed nito. Ang maximum ng aeroplano ko, hindi ko magkakamali, is about 80,000 plus kilometer per hour. Mabilis na yun. At ramdam na ramdam mo habang ikinakasakay sa aeroplano. What more? Yung 107,000 kilometer per hour, pero hindi po natin nararamdaman. Amen? Ganun po kakontrolado ng Panginoon ang ating mundong ginagalawan. Isipin niyo po, ito po isa sa mga iniisip ko kapag ako ay nasa laot at nasa gitna kami, halimbawa nasa gitna ng Pacific Ocean. Di ba sabi natin ang mundo ay bilog? Amen? Pero titignan ko, lalo tigit pagpantay ang dagat, flat ang dagat, walang alon. Tinitingnan ko, dire-diretso naman, hindi kami nababa, hindi kami nakakayat, no? Pantay lang, panatag lang, maging sa aeroplano, no? Tinitingnan ko yung mapa sa aeroplano na nasa screen. Kapag ako nakasakay sa aeroplano, lalo tagit pag mabahaba yung aming biyahe. No? Lalo tigit yung papunta ng Amerika, mahaba pong biyahe yan. It takes about 15 to 16 hours, depende sa destinasyon. Nung sabi mo, ang mundo ay bilog. Pero hindi na po napapansin yung plano ay bumaba pa, umaangat, maliban lang ko ito pa-take off, of course pataas yan, pagpababa, no? Paglalanding, bababa, mararamdaman mo yun. Amen? But then, hindi po natin nararamdaman yun. Sabihin natin yung because of gravity, who put the gravity on the world, on the earth? Di ba ang Diyos? Ganun po kakontrolado ng Diyos. Amen? Ang sanlibutan natin ginagalawan. Kung ihantulit tulad po natin ito sa isang engineer.
na gumawa ng isang plano para sa isang struktura. Let's say, a building, a house. Na po, gumagawa po siya ng napakagandang plano. No? Every detail siya naroon, yung pundasyon, kung ano gagamitin materials, na po, yung the cost of the project. But as the process as the process goes on, nagkakaroon siya ng modification sa kanyang plano sapagkat pag dumating sa actual na ginagawa ito, hindi tumutugma, hindi tumatama at dito nagkakaroon siya ng pagtatalo ang isang engineer at isang foreman. Naranasan ko po yan minsan napasama sa isang construction. No? Ibig sabihin, ang tao kapag gumawa ng plano, he needs counsel of others. But then God, as compared to God, it is entirely different. Sa kanyang ginagawa, He doesn't need any counsel. Sapagkat siya mismo ay alam yung kanyang ginagawa from start to finish. At dito po mga kapatid, makikita natin yung three main attributes ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung three main attributes? Para makita po natin na ang Panginoon is in control of all His creation. First, our God is an omnipotent God. Ibig sabihin, He is a powerful God. All-powerful. This means, He can do whatever He wants. He is not subject to any limitation like us or like man. He has the power over the ocean, over the winds, and everything. And His power is infinite. Paging ang puso ng tao, pwedeng kontrolin ng Diyos. Alam niyo po alam ko na alam niyo to, yung tungkol sa Paraon na sa hari ng Ehipto. Na sabi noon na habang gumagawa ng miracle sina Moses sa harap niya, sabi ng Bible, no, ginagawa ng Diyos na lalong pinagmamatigas yung puso ng Paraon. So, ibig sabihin, even our very heart, God can control it because our God is an omnipotent God. Second, of the main attributes of God, omniscience. Ibig sabihin, He is all-knowing. Alam ng Diyos, maging ating iniisip, alam ng Diyos yung pwede mangyari ahead of time because it's already planned long ago. Maging yung paglalakbay na Jesus Christ. Hindi ba alam ni Jesus Christ yun doon sa the Lake of Galilee? Alam ng Diyos yun na pwede na mangyayari yun. Katanda siya. Amen. Hallelujah. He is aware of the past, of the future, of the present, and the future. Nothing takes Him by surprise. Hallelujah. At pangatlo po, last, omnipresent. Ibig sabihin, our God is capable of being everywhere at the same time. Kaya nga sabi ko kanina sa ating prayer, ang Diyos, kasama ko ngayon habang ako yung nagsasalita rito na malayo sa inyo. At ang Diyos din naman ay kasama natin ngayon saan man tayo naroon. Amen? Saan man tayo naroon, wala tayong itatago sa Diyos. Saan man tayo naroon, nandun ang presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, i-ugnay po natin ito dito sa ating passage na binasa at pag-aaral ngayong hapong ito. No? Nakita po natin na sa hinahaba-haba ng araw na ginugol ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad doing the ministry, amen, nasabi niya sa kanyang mga alagad, let's go to the other side of the lake. Amen. What does it suggest in our present time? Are we going to take a boat with Jesus and experience this rapsis? No? Habang po tayo nakasakay sa bangka, kasama ang Panginoong Jesus? Amen. Alam niyo po mga kapatid, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus as our Savior and Lord, we are already with Him in a boat. Kasama na natin ang ating Diyos na buhay, kung saan man tayo pupunta. Amen. Kung saan man tayo, ano man yung nilalandas natin landasin sa ating buhay, sa ating pananampalataya, kasama natin ang ating Diyos. He is our Emmanuel. Amen. Hallelujah. Ito po yung katotohanan mga kapatid. Hallelujah. When we believe in Jesus, our journey to the next life has started. Amen. Para bang sinasadyos nito na
Kung nung sumakay ka sa bangka, your life, your journey with Jesus is now started crossing to the other side. Crossing, naglalakbay tayo para marating natin yung destination natin, which is eternal, or which is eternity, or eternal life in heaven. Amen. Hallelujah. At as we go on our journey, until its end, we need to know and keep this in mind, mga kapatid. Hallelujah. Magbibigay po ako ng 3 punto sa hapon ito, sa ating pag-aaral. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Para ipakita po sa atin na God is in control. And why God allow things to happen, no, sa ating buhay. Amen. Una po, God may allow hard times in our journey in life. Yan po ay katotohanan. Amen. Sipin po natin na naglayag si Jesus kasama ng alagad. Bakit inalaw niya buong bagyo? Amen. Pwede naman maglayag lang sila ng balahin lang yung karagatan. At mahirap yun, gabi. Amen. Same thing po sa ating buhay. Habang po tayo naglalakbay, naglalayag sa mundong ito, na po, God allows troubles. He allows suffering. He allows trial times. May mga bagay-bagay po siyang hinahayaan na mangyari sa buhay natin for a reason and purpose. Amen. As the saying goes, God never promised us an easy journey of life. Only safe arrival. Hindi po nangako ang Diyos kailanman, basahin natin ng Bible, na tayo po ay magkakaroon ng easy journey sa ating pong buhay. Amen? No one has traveled the roads of success without ever crossing the streets of failure. Amen? Wala kung sino man ang lakbay na narating yung kanyang tagumpay na hindi dumaan sa maraming problema, sa maraming trying times. Amen. And God never said the journey would be easy, but He did say that the arrival will be worthwhile. And iyan ko po sa mga mababaw na halimbawa. Ako po, bilang seaman na laging umaalis, no? To begin my contract. Nalagi po ako sa barko for about 6 to 8 months. Adalabog po yung nandun sa barko. Po, hindi po lang po literal, nakaranas talaga ako ng matitinding araw, lalo pag mahaba kami sa ang paglalayag namin sa dagat. Pag nagka-cross-continent kami, literal po namin naranasan yung rapsis. Bukod pa ron, no, naranasan din namin bilang mga manggagawa sa barko yung mistreatment, no, yung discrimination minsan, na pagka minsan nagsahahayag ka ng salita ng Diyos sa kapwa mo ay masisigawan ka pa at ipipersecute ka, no? Minsan mararanasan mo yung late ka ng matulog, sobrang pagod. Amen? But then, once na natanggap po namin yung plane ticket namin at yung last payout namin na doon namin nakukuha sa barko. Amen. Iba po yung nararamdaman namin. Nalilimutan na namin yung mga bagay na naranasan namin doon sa kabuuan ng kontrata namin na hindi magaganda. Nalilimutan po yun. And then, the moment na nag-touchdown po yung aeroplanong sinasakay namin sa NAIA, nandun po lalo yung mas matinding excitement kasi masasalubungin na naman ako ng aking mga mahal sa buhay. No? Nandun ako sa aking final destination, which is our home, our country. Amen. At mayayakap ka ng mga mahal mo sa buhay, lalatigit yung aking 2 anak. Hug agad sa akin yan at talagang nandun yung kasabikan. No? Same thing din po. Amen? Dito sa mundong ito, naranasan yung hard times, yung failures, yung problema, katulad ng pandemic natin dinadanas ngayon. Amen? But then, pagdating po natin sa ating final destination, which is heaven, though hindi po natin, we don't have the taste yet, no, of heaven, but then we are looking forward to be in this place. Iba po yung mararamdaman natin doon. We welcome po tayo ng ating Panginoong Jesus doon, ng ating manlilikha. Amen. Dito po naalala ko si Nanay Bioli, no, kailan ba to? Wednesday, na siya po ay
Hinatid natin yung kanyang katawang lupa sa huling hantungan at napakarami po magandang testimony. Yung kanyang mga anak, yung kanyang mga in-laws, no? At kapatid, na nakita nila. No? In spite of the fact na naranasan ni Nanay Bioli from her childhood na naiwan siya ng kanyang tatay at mahirap mo niyang kapamilya, nagsakripisyo ng mahabang panahon si Nanay Bioli para lang maiangat yung kanyang pamilya sa kahirapan, nagtrabaho sa bukid, etc. But then, no, yung lahat ng naranasan yun ng Nanay Bioli nung siya'y malapit ng kunin ng Panginoon, hindi nakitaan si Nanay Bioli ng hirap sa dinadanas niyang karamdaman. No? At nakita nila na ang Nanay Bioli talagang nanampalataya sa Panginoon. At ito yung nakita natin bilang mga kapwa niya mananampalataya din sa church. Kung gaano kalambing si Nanay Bioli, kung gaano kabait si Nanay Bioli sa marami. At ito, sabi nga ni Pastor Nas, nagbibigay siya ng regalo. No? Lagi, especially when it is Christmas. Amen? At ang sabi nga doon, sabi niya doon sa kanyang apo na laki niyang kasama, na every time na nakikinig siya sa DCAA, sabi niya, binibigay yung radyo doon sa apo niya, at sabi niya, makinig ka lagi dito. No? Marami kang matututunan dito. Sabi niya, yung ating katawang lupa, pag tayo namatay, ay pupunta sa labok at yung ating spiritual kaluluwa ay babalik sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, yung pong buhay ni Nanay Bioli sa kanyang paglalakbay dito sa lupa, bagamat maraming naranasang hirap, problema, no? Hindi po yun ininda na Nanay Bioli, lalo tigit nung siya ay malapit ng kunin ng Panginoon na nandun si maraming excitement na yung kanyang narinig na pangangaral sa kanya ng mga pastor ay mararanasan niya sa pagharap sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, no matter who we are, maging ikaw ay bishop, pastor, ministry leaders, o ordinaryong member ng church, wala pong exemption dito. Lahat po ito ay pwede nating maranasan. Yung trying times niya, yung tough times niya. Bakit po? Dahil ay malayan po ang Diyos to mold us and not to harm us and to bring the best in us. Gusto ng Diyos, no? Na i-mold pa tayo, nabaguhin pa tayo. Amen? And to bring the best that we can be sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. No? Naalala niyo po yung potter in the clay sa chapter 18 ng Jeremiah? No? Na sinabi ng Panginoon sa ating kay Jeremiah, pumunta siya dun sa potter's house. Tingnan niyo kung paano ginagawa yung clay. Yung clay niluluto, pinuhulma, minamasa. No? At kapag hindi po maganda yung pagkakagawa ng palayok, dudurugin na naman yung masa ng palayok na yun. No? At ito po ay muling isi-shape hanggang sa ito po ay maging perfecto. At ganun po nilarawan ng Diyos ang bayang Israel. At maging man po tayo. Kailangan natin magkaroon ng ganitong mga sitwasyon sa buhay natin. Maranasan natin na para pag tayo hinuhubog ng Diyos, dinudurog ng Diyos. Amen? Pagkara po tayo maging perfecto yung ating buhay. Example pa po isa. Nakakakita na po ba kayo ng blacksmith? O yung pumapanday ng itak? Naranasan ko po sa buhay ko yan. From a raw material na isang ordinaryong bakal, no? Ito po ay sasalang sa apoy, lalagay sa uling, papupulahin, magbabaga, at pupukpukin na maraming beses hanggang sa ito ay maghugis itak. Kapag maghugis itak na, ito po ay kikikilin, i-refine, at liliyahin pa, at lalagyan ng talim. Hanggang sa ito ay maging isang perfectong, halimbawa itak na o kutsilyo. Amen? So, ganun din po tayo, mga kapatid. God has a purpose. No? Why He allowed us to suffer or to experience troubles and trying times. To mold us and not to harm us and to bring the best in us. Pangalawang punto po, no? Letter B, to strengthen us and not to discourage us. Never po sa punto ng buhay natin na tayo po'y ma-discourage. Na every time po tayo dadanas ng mga problema, ng mga pagsubok. Bagkus, magkaroon po tayo ng iba yung kalakasan. Nagkaroon po tayo ng panibagong sigla. No? Sa kabila po ng naranasan nito, sapagkat ang ating Diyos, hindi po yan ang plano ng Diyos. Every time po tayo dadanas ito.
God wants us to strengthen us. Ano po, yung hindi lang po yung physical nating body, lalo tigit yung ating pananampalataya, patatagin ng Diyos. Amen. Sabi nga po ng 2 Corinthians 10:10, when I am weak, then I am strong. Amen. Paano po natin mararanasan yung kalakasan ng Panginoon kung hindi natin mararanasan yung panghihina? Amen. Sa ating panghihina, kailangan makita natin sa atin ng Diyos na tayo ay lumalakas, tumatatag. Totoo po ito na we as human, we have limitation. When we draw us to the second point, sabi ko ngayon kanina, 3 puntos na po. Second point po, God wants us to draw closer to Him and be dependent on Him. Basahin po natin yung Marcos 4:38. Sabi po rito, si Jesus ay natutulog doon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa unan. Ginising siya ng mga lagad, sabi, Guro, paniwala ba sa inyo kung kami mapahamak? Lumapit sila kay Jesus. Ginising si Jesus. Dahil yung sitwasyon na yun, hindi nila kontrolado. Medyo ironic po yung dating, hindi po ba? Bakit ho? Yung 4 na alagad dito, si Peter, si Andres, si John, and James. Ito po ay 4 na ito ay mga professional fishermen. Alam nila ang movement ng dagat sapagkat sila po dito nag-ninista. Bakit sila nahintakutan? Bakit sila kailangan pumunta at mag-consent at gisingin ang isang anak ng karpentero? Na ipaalam kay Jesus na ang kanilang sitwasyon ay matindi na halos lumubog ng bangka dahil ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Amen? See? Ang mga alagad po ng Panginoon ay lumapit sa Kanya. God, namit po ng Bible yung nais na mangyari ng Kanyang mga salita. For people to draw closer to God in this time, in this kind of situation. Amen. Isipin po natin yung ating present situation ngayon, this pandemic that God allowed this to happen to us. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi almost 200 countries are affected by this COVID-19 pandemic. At noong nakarang araw nga po, nakachat ko yung isang kasama ko sa barko na taga-Brazil, taga Sao Paulo, Brazil, na kinonfirm ko po yung nakikita natin post sa Facebook na yung mga Brazilian, amen, na lumuluhod kahit sa kalye, sa tagilid ng kalye, nagpipray, nagsisigaw at susumigaw sa kanilang panalangin, naglulumuhod sa Panginoon, na nagpupuri, na nanalangin sa Diyos. Amen? Totoo daw po ito. At ang sitwasyon sa Brazil is really worst. Amen? And humanly speaking, talagang wala po tayong kontrol dito. Hindi po natin pwedeng kontrolin ang sitwasyon at wala tayong ibang pwedeng gawin kundi tumawag sa ating dakilang Diyos. Natala ko rin po nito yung post ni Ma'am Beth sa Facebook. Alam po marami nakakita nito sa inyo. Na nirepost niya yung speech ng Ugandan President. Sabi rito doon sa isang linya na, sabi doon, this is not the time to cry about bread and butter like spoiled children. After all, sabi doon, the Holy Book, the Bible, tells us that man shall not live by bread alone. Amen? Alam ng presidente ng Uganda na to, na isinulat na ito ng Diyos. Ano yung pwede natin gawin sa panahon ng ganitong kalalagay natin? Meaning, we should depend on God in His words and His promises. And even our very own President Duterte, nasabi niya doon sa one of his press conferences, parang nangihina na siya at parang alam niya wala siyang magagawa bilang isang matapang na presidente na minsan makikita natin magsalita siya talagang matindi. Pero sabi niya, we cannot do anything with this coronavirus. Only God can stop this. Nasabi niya po, kaya noong March 29, kung yung kakamali, He called a day of prayer on that day. Amen. Hallelujah. So makikita po natin, God allowed this to happen to serve the purpose
no? Na tayo ay talagang lumapit sa Kanya. Even the best doctor sa mundong ito, suko sila at sila mismo din ay nahawakan. At sad to say, kung hindi ka kakamali, nasa almost 40 or more than 40 na yata yung mga medical practitioner na namatay sa coronavirus na ito. Makikita po natin, we as human, we cannot battle, no, doon sa mga ganitong bagay na hindi natin kontrolado. Amen? Kaya nga sabi nga po ng 2 Corinthians 3:5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayanan gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Amen? Hallelujah. Only God has the will to control everything in our lives. Amen. At tutungon po tayo sa ating pangatlong punto, mga kapatid. Pangatlo, since man, or since we, humanly speaking, have no control of everything. Point number 3, God wants us to trust Him completely. Trust Him completely. Put our trust in God. Amen. Matanong ko po kayo. Amen. Kayo pong lahat na nakikinig yung araw na ito, ngayong hapong ito, kayo po na aking mga kapatid. Ilang beses niyo po bang naranasan ang pabor ng Diyos, ang miracle ng Diyos sa inyong mga buhay? Ilang beses na po niyong na-prove na ang pangako ng Diyos ay totoo, na ang kanyang mga salita ay totoo, na pwede natin panghawakan kung ang panahon, kung ang buhay natin ay nasa sitwasyon na hindi natin kayang kontrol na tayo nasa trying times. Let me mention some of our brethren. Isa po dyan na ito'y matagal na patotoo ni Reden, ni Brother Reden, Andico. Nung sila po nakatara pa sa Muson, nasabi niya nagkaroon ng sunog doon. Ang kanyang kapitbahay ay nagkaroon ng sunog na malapit sa kanya. At wala silang magagawa kundi manalangin sapagkat hindi sila pwedeng lumabas ay kung lalabas sila dadaan din sa lugar na may sunog. At na parang sitwasyon na parang nabulaga sila. Pero ang pagtataka nila at namangha sila sa ginawa ng Diyos, alam niyo po kung ano nangyari? Yung bahay nila, no, na malapit doon sa nasunog, hindi po nasunog. Lumaktaw po yung apoy at pumunta doon sa likod nila at yung likod ng bahay nila ay isa nasunog. Di pa po miracle ng Diyos yun sa taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Sunog yun, ang apoy walang pinipili. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagtitiwala, at alam ko, ito'y nagdala ng kina sa mga Ninong Reden at Ninang Grace at ng pamilya na mas mataas na pagtitiwala, nag-increase na kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Even Brother Jay po, no, Brother Jay, gagamitin kitang example. Nasabi niya, when he was 38 years old, nagpunta siya sa heart center. Nagpa-check up doon at nagpa-to the echo. At sabi daw sa kanya ng doktor, at the age of 40, mamamatay ka na. Dahil barado ang ugat ng puso mo, nahirapan puminga, at dahil sa ginawa mo nung araw na ikaw ay nag-drugs. Yan ang resulta niyan. Kaya maghanda ka na. Pero ngayon, si Brother Jay, lakas-lakas, kaya malaking katawan. Kung di ka kakamali, si Brother Jay ngayon ay about 47 to 48 years old na. No? Buhay pa. At pagkaman po ako, nakaranas po ng miracle ng Panginoon dahil sa pagtitiwala ko sa Kanya. Year 2017, sa akin pong PMA, na-diagnose din po ako ng doktor na abarado yung ugat ko. So, I underwent several procedures to make conclusions para makita yung talaga ang dahilan nito. At nakita na, the last na ginawa sa akin ay angiogram sa heart center din. No po. At nakita doon 3 ugat ng barado sa akin. Nasabi nga po ng doktor sa akin doon sa PME, sa physical examination namin. Ito ginagawa namin every time na kami mag-join ng barko. Ito po ay prerequisite. Nasabi niya, nako, hindi ka na makakabalik ng barko dahil sa sitwasyon mo. Ano po sabi ko sa doktor? Ang Diyos po ang nagpadala sa akin sa barko. Siya din po ang mag-aalis doon.
At kung alam po naman natin na ang karamdaman ito pinahintulutan ng Diyos at may dahilan ng Diyos, pero ang Diyos din po ang mag-aalis nito. Ito po ako ngayon sa harapan niyo. Nagpatatotoo na kung tayo magtitiwala sa Diyos. Amen. Hindi wala pong bagay na mahirap sa Kanya. Hindi pwedeng hindi niya gawin kung tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen. God wants us to trust Him more. At kaya po ito pinararanasan sa atin ng Panginoon. Amen. Para madagdagan na po yung pagtitiwala natin. Every time na malagpasan natin yung mga problema ganyan, yung mga pagsubok na ganyan, the more na tayo dapat tumaas din yung ating antas ng ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Look at these apostles. Ano po? After Jesus rebuked the wind at the Sea of Galilee at yung alon na malalaki, kumalma. Sabi po ng Panginoon sa kanila sa Mark 4:40, pagkatapos sinabi niya sa mga lagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong pananampalataya? Amen. Ang mga lagad nito ay matagal-tagal na marahil nakakasama ni Jesus at marami silang nakita, namasdan, na witness na mga miracle na ginawa ni Jesus Christ. Pero sa panahon ito, sa punto ito, still, kinuwestiyon pa rin ni Jesus Christ yung kanilang pananampalataya. Amen. Ano po yung nais ng Diyos na gawin natin? Ano po, na every time na ganito po yung magiging sitwasyon natin. That I never lost your focus on your destination. Naroon po naman na mangyayari sa atin yan, di ba? Amen. Noon po naglalayag yung mga lagad ng Panginoon kasama si Jesus Christ na nagkaroon ng bagyo, di ba natin dali yung kanyang destination? Doon sa Gennesaret? Di ba? At pagdating nga nila doon, nagpagaling pa sila ng si Jesus Christ, ng isang inaalihan ng masamang espiritu. No, doon sa isang lalaki nakatira sa sementeryo. Nagpapatunay po, no matter how rough our journey is, sa buhay po natin, remember, everything will come to an end. Everything will come na matatapos din po at mararating natin yung ating destinasyon. Amen. Hallelujah. Alalahanin po natin, wala pong shortcut sa buhay ng mga Kristiyano. Lalapigit po tayo mga Kristiyano. Wala pong shortcuts. Amen. Ibig sabihin, pwede pong laktawan natin yung nakapamba sa ating harapan. Na alam natin pwede dapat natin mararanasan. Pwede ba natin iwasan yun? Yun ay tinakda ng Diyos for purpose, for you and for me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If God says we have to pass through this and that, then let's go. Let's face it. Ito po yung katotohanan. Let's finish the race that is set before us. Amen? May kanya-kanya po tayong takbuhin sa buhay, whether we believe it or not. May kanya-kanya po tayong takbuhin na dapat nating daanan hanggang sa parating natin yung ating destiny, hanggang sa parating natin yung dulo ng ating paglalakbay sa mundo ito. Besides, brothers and sisters in Christ, we don't travel alone. Hindi po tayo nasa journey na ito na nag-iisa tayo. Lagi nating kasama ang Diyos at never na tayong iiwanan. Never na tayong pababayaan. Amen. Yun po yung pagkanta ron. Amen. Remember, even Paul experienced shipwreck. At 3 days po siyang palutang-lutang sa dagat. Amen. But this experience did not stop him to do the plan of God that is set before him. Na pinagagawa sa kanya ng Diyos to preach the gospel of salvation to the Gentiles. At kasama po tayo ron. Kung si Paul ay sumuko, amen, sa pinagagawa ng Diyos, sa kabila ng kanyang manaranasan, nakaranas siya mabilanggo, hinagupit, na po, nakaranas siya ay sa makaranas ng riot doon sa Ephesus, no? At siya po ay pinadaan sa bintana, hinugos sa bintana para lang maiwasan yung mga matinding riot na yon na ginawa ng mga tao roon dahil sa pang-araw ni Pablo doon, tumigil yung pagsamba ng mga tao kay Artemis, na kanilang great God.
tumigil ang negosyo na gumagawa ng rebulto para kay Artemis. At this drove to have the riot in that place in Ephesus. Amen. Pero po ang lahat ng ito ay hindi nagdulot kay Pablo upang tumigil. Otherwise, kung tumigil po si Pablo, maging marahil tayo ngayon ay hindi mananampalataya ng Panginoon. At hindi natin alam ang plano ng Diyos sa ating buhay. At kapag dumanas po tayo ng ganitong problema, ng ganitong pagsubok, ng ganitong kahirapan, maaaring tayo ay sumuko na sa ating buhay. But then, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Dahil alam natin, bago mangyari ang mga bagay nito, alam na natin ahead of time. Amen. Kaya nga po, tuloy po ang ating laban. No turning back. Diba sabi ni Paul doon sa 2 Timothy chapter 4? Amen? 7, kung di ka kamali. Pinagbuti ko ang aking pagkipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa aking pananampalataya. Amen? I finished the race. I fought the good fight of faith. Amen? Tayo po. Sundin natin yung ginawa ni Pablo. Amen? Pangalawang punto po. Increase your faith, and decrease your fear. Patatagin at palakasin po natin ang pananampalataya. At for the agreement's sake, dahil marami na sa atin, manarinig ko akong testimony, even pagka po tayo merong Bible study, midweek service, no? Marami ba tayo marinig ng mga kapatid na nag-aalala, nag-worry, may takot, no? For the argument's sake na hindi natin talaga completely maalis yung takot natin sa ating puso, decrease it, replace it with faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Especially when the trouble is over. Nalagpasan mo na yung ganong klase ng pagsubok, ganong problema sa buhay mo. Replace it with the greater faith. Bawasan mo na yung takot mo. Minsan siguro, kailangan natin bawasan yung kape. Maraming nagdudulot sa atin ng takot. Amen? Sabi nila, pag dapanin na ako kape, nervyosin. Amen? Totoo po yan naman, no, na tayo talagang at times nakakaranas tayo ng takot. But then, if we focus on our faith in the Lord Jesus Christ, lahat po yun ay matatapagdagumpay natin. Kaya nga po sabi ng James 1, 2 and 3, mga kapatid, magala kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. Yung pala ang plano ng Diyos. Amen? Nais ng Diyos na patatagin tayo sa kabila ng mga pagsubok. God wants to strengthen our faith, to increase our faith. Especially, yung joy kasi nararanasan natin kapag ka natapos na yung problema, kapag ka nalagpasan na natin yung pagsubok. Hindi yung the moment ng pagsubok tayo natin, na nagdado na kagalakan. Amen? Yung kagalakan yan, it follows when we cross over, when we nalagpasan na natin yung problema, yung pagsubok. Saka natin naranasan yung kagalakan. Parang nagkakaroon tayo ng sigh, yung great sigh, yung puntong hininga na parang, ay, salamat sa Lord. Nandun yung papuri sa ating Panginoon. Una po talagang papuri po sa Diyos. Lagi kapag po tayo ay nalagpasan ng bawat problema, ang bawat subok sa ating buhay. Huwag po tayong nananatiling mahina. Nalagpasan mo nga, mahina ka pa rin. Amen? Huwag tayo manatili sa ganung kalalagayan. Matutuwa po ang kaaway sa atin. But then, ibigay po natin yung papuri sa Diyos. Magalak po tayo. Palitan po natin ang kagalakan, yung kalungkutan. Palitan po natin ang kalakasan, yung panghihina. And level up our faith. Amen? Naalala ko nga yung mga mountaineers yan, Hindi mahirap, hindi madali yung ginagawa ng mga mountaineers, lalo tingit kung yung akitin mo nila ay yung Mount Everest. Sabi po nga ng mga narinig ko testimony ng mga mountaineer, kapag apakit sila sa bundok, mahirap talaga yun. Mahirap talaga yun. Lalo kung matarik ang bundok at mahirap dahil malayo yung lakbayin, it takes how many days to reach the top of the mountain. At ginagawa nila ito karaniwan sa gabi. Bakit daw po? Kasi kung sila ay sa araw, maglalakbay, maglalakad, maakit ng bundok, papanik ng bundok, ma-autofocus sila. Kasi titingin sila sa baba, magpipicture-picture. Kaya ginagawa nila ito ay gabi.
Tingnan po natin, yung pagsubok minsan yung problema, tinatawag nating madilim na parte o bahagi ng buhay natin. Ito yung hinahayaan ng Panginoon. Amen? Pero, huwag nating indahin ng malalim na para wala tayong pag-asa. May pag-asa po tayo. Ang pag-asa po natin na nasa Panginoong Hesus, malalagpasan po natin yan. Amen? Kaya nga, pag narating ng mga mountaineer yung taluktok ng bundok, napakalaking tagumpay na sa kanila ito at na parang yung kagalakan. Pinopost pa nila, ano bang napapalaan nila? Hindi naman contest pero iba po yung karamdaman nilang nararamdaman sa kanilang sarili pag narating nila yung tuktok na bundok. Same thing po dapat sa buhay po natin, mga kapatid. Amen? Yung pag-akit sa bundok mahirap, parang yun din po yung pag dumadanas tayo ng problema. Pag dumadanas tayo ng mga trying times sa buhay po natin. Mahirap po yan. But then, hallelujah, magtiwala po tayo sa Diyos. Yung pananampalataya, kailangan nating iangat. Kailangan nating daliman. Amen. Hallelujah. At dito po naalala ko malapit na po tayo matapos. Si Prophet Elijah. During the time of Prophet Elijah, di ba, nagkaroon ng 3.5 years na drought o tagpuyot. Amen? At sa 1 Kings chapter 17, mababasa po natin, na siya inutusan ng Panginoon na pumunta ng Sarifat. And of all the people na pwede niyang puntahan sa kagabila ng ganitong problema na talagang pamin, matinding kagutuman, may tagtuyot, of all the people ang dadat nga niya, sinabi ng Diyos sa kanila na mamimit niya ay yung balo, na may sakit pa yung kanyang anak. No? At sabi nung na nagmuit sila, nag-iipon siya ng stick, lulutuin na ng huling masa ng harina, kakainin at aantin lang sila kung kailan mamamatay. At meron silang gapatak na dalamis para paglutuan ito. Pero po nakita ni Elijah doon, nagtiwala siya sa Lord na bagamat yung darat ng kung taong ito hindi mayaman, walang impok na pagkain sa bahay. Katulad sa panahon ito, marami ng impok na pagkain sa bahay, naninigurado, lalo pa digit ngayon na nagkaroon ng extension ng ating ACQ, no, marami pong tao nagpanik-buying. Pero itong mga balong ito, hindi niya kayang gawin na magpanik-buying siya dahil tagtuyot nun. Amen? Hirap sa buhay. Pero nagtiwala si Elijah. At later on, nagtiwala din marahil. Yung balo na ito, to cut the story short, niluto ng balo, yung harina, ginamit yung gapatak na langis, at ang nangyari po doon, hindi na ubusan ng harina, hindi na ubusan ng mantika, bagkus patuloy na dumaloy, nagumapaw yung mantika sa kanilang tiyan, nagumapaw yung harina sa kanilang lalagyanan, hindi na nila naranasan yung gutom, at maging ang kapitbahay nila ay nakaranas na sila ibigyan ng mantika at harina ng balong ito. Amen? Kung tayo po magtitiwala sa Panginoon, kung tataasan po natin ating pagtitiwala, miracle happens. Amen? Miracle happens. Kaya po mga kapatid, sa ating pagtatapos, knowing Christ, men, and God has something better for us, in spite of baptisms, that we may experience. Shall we not depend on Him completely? Shall we not trust Him? Shall we not put in full control to our living God? Kung paano nga ang kanyang buong creation ay hawak niya, bakit hindi ba natin pwedeng ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon? Yung sitwasyon po ba natin na ngayon ay hindi pwede natin ipagkatiwala sa Diyos? Amen. Kanya po mga kapatid, higit sa sitwasyong nararanasan natin ngayon, amen, ang maganda niyan po ay hindi ito na talaga inilihim sa atin ng Diyos. Ito po yung nababasa natin. Ito po yung napag-aaralan natin para hindi po tayo mabulaga. Maraming beses natin naririnig sa pangaral ng mga pastor that this time, yung ganitong panahon ay talagang darating. Because it is written in the Bible. Inihanda na tayo ng Diyos. Amen? At ang maganda nga po, no, na bagamat dadanasan natin ito,
Amen. There is still life that awaits us na perfect na buhay, which is in eternity. Naalala niyo po si Noah? During the times of Noah, the days of Noah, nagkaroon po na di ba? Nagkaroon ng malaking plan. They stayed for the ark more or less 6 months. Ano na buwan? Halos yun. Kasi sabi doon, nag-subside ang flood, ang great flood, after 150 days. Paano yung preparation pa niya ng pag-akit nila? Hindi naman madali na magkarga ka ng maraming hayop, magpasang ka ng maraming hayop sa arko o sa barko. Amen? Pero ano po maganda rito, nakita natin. Alam niyo po habang binubulay-bulay ko ito. Yung mga nasa arko, nasa barko ni Noah, hindi na namatay sa gutom. Hindi naman sila siguro marami nagdala ng walang rek noon para makapag-preserve ng pagkain. Amen? Wala namang punong namumunga roon para pakainin yung mga hayop. Hindi marahil siguro nakapagdala si Noah ng maraming damo para pakain sa mga baka, sa mga kalabaw, sa mga kabayo, sa mga kambing, sa mga tupa. Ba't hindi binanggit ng Bible na sila nakaranas ng gutom? Amen? The provision of God is there. Amen? The provision of God is there. Hindi hinayaan ng Diyos na sila magutom. Hindi hinayaan ng Diyos na sila mauhaw. Isipin niyo po, tubig. Gaano karami ang nangangailangan ng tubig sa arko ni Noah? Ang dami po nun. Besides Noah's family, yung mga hayop niya nangangailangan ng tubig. At isipin pa po natin, habang nandun sa arko, nagmumultiply itong mga to. Pero hindi nangamatay sa gutom. Hindi nangamatay sa sakit ang mga nasa arko. Balik po ako sa aking introduction kanina. Di ba sabi ko kanina, nung tinanggap natin si Jesus Christ, we are now in the boat with Jesus Christ. Tayo ngayon ay naglalakbay na nasa arko ng Diyos, nasa bangka na kasama ang ating Panginoong Hesus. So, shall we fear? Shall we worry? Amen? Paano kung hindi matapos agad ng COVID pandemic na ito? So what? Di ka ba anak ng Diyos? Naalala ko dito na may nag-preach sa church natin na noon ang gasolina ay talagang nagbabantang tumaas ng tumaas. Hindi ko lang matandaan kung sino ang pangalan ng pastor na yun. Sabi daw sa kanya ng isang member niya, Pastor, paano kung abutin ng 50 ang halaga ng gasolina? Paano tayo? Ang sabi ng pastor, so what? Di ba anak ka ng Diyos? Di ba alam natin, God will provide. Paano, pastor, kung talaga naghihirap ng mundo, abutin ng 100, 200? Anak, sabi niya, ang ating Diyos ay may kapangyarihan sa lahat. Siya ang may kontrol ng lahat. Dapat ka ba mag-alala? Dapat ka ba matakot? Amen. Hallelujah. Same thing po sa buhay po natin. Sabi nga, history just repeats itself. Nangyari na ito, mga marakarang panahon. Nalagpasan din ng mga tao. Itong panahon natin, malalagpasan din po natin. Hindi sa ating sariling kakayanan. But then, alam natin, ito ay kontrolalan ng Diyos. Ito ay niya na mangyari ng Diyos to serve the purpose for why this pandemic is allowed by God to happen. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang dalawa talaga ng Diyos sa atin dito, yung ating pananampalataya ay talagang mapokus sa Kanya. At sabi po ng Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Kaya po, sa mga nakikinig ngayong hapon, kayo na hindi pa ganon kalalim ang inyong relasyon at pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos, it's high time for us to do so. Amen. Lumapit tayo sa tamang Diyos na dapat nating tawagan, na dapat nating panalanginin. Amen.
At sa akin din po mga kapatid ngayon na hindi pa ganun kaseryoso sa inyong pananampalataya. Please make it sure that you are in the boat with Christ. Para kung dumating ang ganitong panahon, amen, at sa ating paglalakbay, amen, hindi po tayo manghina. At ang maganda noon, we will reach our destination na ipinapangarap natin, which is heaven, na dalaga natin na itong pag-asang ito. Hallelujah! No matter what happens, darating at darating po tayo sa ating destination, sa ating pinapangarap, at doon wala nang ganitong pandemic, wala nang paghihirap, wala nang alalahanin sa ating buhay. Amen? Purihin po ang Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah.
oceans rise and floods. Hallelujah. 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 Oh yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. At times, Lord, you allowed us to experience tough times in our lives. You allowed storms, Panginoon, na mangyari sa aming buhay na maranasan namin ito. But then, Lord, salamat po, Ama, dahil mayroon kaming Diyos na pwede namin sandigan. Meron dakilang Diyos na mahabagin. Meron dakilang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, na kung saan, Lord, pwede namin ipagkatiwala sa iyo. At yun nga po ang dapat mangyari sa amin, Lord. Turuan mo kami through your Holy Spirit na kami ay completely magtiwala sa iyo. Na kami ng iyong mga anak ay patuloy na manangan sa iyo sa mga salita mo, sa mga pangako mo. We, humanly speaking, Panginoon, we have limitations, Panginoon. But you, our God, have no limitations. That's why, help us, Lord, to trust you everything, Panginoon. Hallelujah. Tutulong po namin inawit, Panginoon. Hallelujah. Na kapag ka ang oceans, Panginoon, ay naging mahalon, dumanas ng bagyo, but then, Lord, turuan mo kami to sow with you so that we will not be left, Panginoon, nandun sa ilalim, Panginoon, kundi, Lord, kami po ay iaangat mo, kami po ay sasamahan mo, kami ay tutulungan mo sa gitna, Panginoon, ng trouble na nangyari sa amin. Hallelujah. And Lord, help us, Lord, to find rest in you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, tunay na ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, matibay na buhok, na aming sandigan sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. At sa hapon ito, salamat po sa malayang kapahayagan ng iyong mga salita, na kung saan, Lord, kami po ay pinatatatag mo, kami po ay pinatitibay mo sa kabila po ng mga naranasan natin higit sa panahon ito na kami nandito pa rin, Panginoon, sa enhanced community quarantine dahil sa pandemic COVID-19 na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang nagpahintulot na mangyari ito, Panginoon. And let the purpose in which, Panginoon, na layunin mo kung bakit pinahintulutan mo, ay ma-serve, Panginoon, magkaroon po ng realization ng bawat tao, hindi lang ang malilikham ng mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Nawa po ang buong daigdig ay matutong tumawag, Panginoon, sa isang Diyos. Maglagak ng pag-ibay na pagtitiwala, Panginoon. Hallelujah. Then, Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Dahil pinakita mo sa amin na kami po ay nalalakbay lang sa mundo ito ng lahat ng bagay na hindi magtatapos, Panginoon. Darating at darating kami sa aming destinasyon na hindi kami nag-iisa, kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ako'y dumadalangin sa hapon ito. Sa iyong mga anak na nakakaranas ng panghihina, dala ng problemang ito, iangat po sila, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sila po ay maglagak ng pagtitiwala sa iyo. Tumatagpo ang kanilang pananampalataya sapagkat ito ang layunin mo, Panginoon. Hallelujah. Do not let them to be discouraged, Panginoon. Hallelujah. Kasama may karamdaman sa ngayon, Lord. Hallelujah. Maraming tao nag-overthinking, Panginoon. Hallelujah. Nagkakaroon pa, Panginoon, naging paranoid. But the Lord, you will not allow them, Lord, to stay in this kind of feelings, to stay in this kind of emotions. But the Lord, sila po ay aalisin mo roon. Iko-comfort mo sila. Magkakaroon ng realization sa kanilang mga puso, Panginoon, na ito po ay pinahintulutan mo. But at the end, Lord, ipapakita mo sa kanila that you are in full control of the situations in our lives, Panginoon. Kaya Lord, sa hapon po ito, hallelujah, kami po na nagtataas ng iyong kamay, ay patuloy na nagpupuri, patuloy na nagpapasalamat, patuloy na sinasambangan namin, Panginoon. Hallelujah. In spite of this, Lord, we thank you, we adore you, we worship you, Father. Salamat po, Ama. Hallelujah.
At saka ngayong hapon, Panginoon, kaya po kami patuloy na sama-samang dumalangin sa iyo na magkaroon ng hapon, Panginoon, ng tuldok ang pandemic COVID-19 na ito, Panginoon. Hindi lang sa aming bansa, kundi sa bawat sulok ng daigdig, Panginoon. Hallelujah. 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 Humirang ka po, Panginoon, ng mga scientifico to discover na gamot sa COVID-19 na ito, Panginoon. At na magkaroon po, Panginoon, ng normality, ma-normalize na po, Panginoon, ang aming bayan, ang aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Ang mga taga-pamuno po ng aming bansa, Panginoon, nanitigit ang Pangulo na nandun po, Panginoon, yung kabigatan sa kanyang balikat. Patutagin mo siya, Panginoon. Maging kanyang mga cabinet members, Panginoon, who are involved in treating this present pandemic, Panginoon. Give them continually the wisdom, Panginoon, sa bawat decision na gagawin nila, Panginoon. Ito yung decision, Panginoon, na nagbumula sa iyo, Panginoon. Ang mga salitang bibitawan nila, Panginoon, ay sa ikabubuti lamang, Panginoon, na yung bansang hinirang, ang bansang Pilipinas, Panginoon. At sa mga nagugutom ngayon, Panginoon, please continue to provide the needs of your people, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung paano nga po, Panginoon, doon sa panahon ni Noah, they were at the boat for about 6 months, Panginoon, more or less. But then, Lord, hindi mo sila nahayaan magutom, hindi mo sila hayaan mamatay sa uhaw, nandun yung patuloy na provision mo pa sa kanila, Panginoon. Lord, ito po yung inaasahan namin na gagawin mo sa aming bansa sa pumusang daigdigan, Panginoon. Hallelujah. Ang kahabagan mo pa rin, Panginoon, ang aming inaasahan, Diyos. Salamat po, Ama. Ang bawat pamilya na nasusustahing pag-asa, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na maglaga ang kanilang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tingin siya natin na dalangin namin. No one of your children, Panginoon, ay makakaranas ng karamdaman ito sapagkat, Lord, they are sila po ay silyado, Panginoon, ng inyong walang dugo, Panginoon. At di mo hayaan, Panginoon, ang karamdaman ito ay dumapo sa mga anak mo, lalo din sa mga elderly brethren namin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Sige po namin, tinataas ang lahat ng ito at may po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, ang pagdakila at pagwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Pagpalain po kayo. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Alam ko po na tayo pong lahat ay muli ay pinagpala at pinalakas ng ating Panginoon. Salamat po sa kanyang napakagandang pangako sa atin, no, na ating pong narinig ngayong hapong ito. Alam ko po na itinagpalakas ng ating mga loob na tayo po ay tunay nga may Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. He's the God who is in control of everything. Kaya ano man po yung ating nararanasan ngayon, patuloy tayong umasa na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, kagaya po ng mensahe po na ating narinig ngayong hapon, siya po ang Ama natin na nakakaalam ng higit na mabuti para sa atin. Kagaya po ngayon, nagkaroon po nga ng tinatawag na extension yung ating pong naranasang ECQ o yung Enhanced Community Quarantine. Pero sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, lahat ng bagay ay nakakalakip-lakip na gumagawa para sa kabubuti ng kanyang mga anak, sa kabubuti ng mga umiibig sa kanya. Kaya sa oras na ito, alam ko po na tayong lahat ay inip na. Ano po? Tayo pong lahat ay nais natin na makabalik na tayo sa ating normal na buhay. Nais natin na tayo'y muling makita-kita, magsama-sama sa pananambahan natin, sa lahat ng ating mga pagtitipon. Pero lahat ng ito, sabi nga natin, ay pasakop tayo sa karunungan ng ating Panginoon. At salamat pagkat laging may katiyakan ng kanyang mga pangako. Nasa kanyang mga pangako, tunay nga doon tayo mananahan, doon tayo tatayo, na lahat ng mga bagyong ito na dumarating sa ating buhay, lahat ng mga pagsubok na ito na dumarating sa ating buhay, ito ay may kapahintulutan ng Diyos. At sa ating kanyang mga hinirang, ang kanyang mga pinili, ito'y gagamitin ng Lord upang tayo ay lalo pang tumakas, lalo pang tumatal sa ating pananampalataya. At habang tayo nandito sa kanya-kanyang mga bahay natin, i-enjoy natin yung company ng pamilya, i-enjoy po natin yung oras po natin sa ating mga mahal sa buhay. May mapalad tayo kasi tayo po ay buo sa loob ng tahanan natin at nararanasan natin yung paggabay ng ating Panginoon. At higit sa lahat, i-develop natin yung mas malalim na ugnayan natin sa Lord with this
incident na nangyayari sa atin ngayon na kapanahunan, ang panalangin po natin, ang panalangin ko po, lalo pang ma-develop yung intimacy natin sa Panginoon. Let's spend more time reading the Bible. Amen. Let's spend more time in communing with the Lord. Hayaan natin na maranasan natin ito pagkat ito yung magbibigay ng kalakasan sa atin. This is our real anchor, no, ng ating pananampalataya. Wala nang iba pa. Kaya sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Kaya alam ko po ngayong hapong ito, ang salita ng Diyos ay patuloy na nakakilos sa buhay nating lahat na nakinig ng kanyang mensahe. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. At muli po, bago tayo dumako sa ating benediction, ay maroon po tayong mga ilang paalaala na nais po natin ipabatid sa lahat. Bago po itong after po ng service na ito, at around 5 p.m. magkakaroon po ng Unite, amen, para po sa mga kabataan, Lord to God. So ngayon po ay huling linggo ng buwan, pero yun nga, every last Sunday of the month, nagkakaroon po ng worship gathering or service ng ating mga kabataan. And I know the Lord will do greater things tonight sa buhay po ng mga kabataan. Kaya sana for all the young people and even to those who are young at heart, manood po tayo ng worship service na tunay nga, alam ko po na ngayong hapong ito ay kikilos din ang Panginoon sa pananambahan para po sa ating Unite Ministry. Salamat po at gayon din, patuloy po namin ipinahayag sa inyo na tuloy-tuloy po yung ating pong gawain, ang ating midweek via Zoom, amen, application. At nakaka-bless dahil padami ng padami ang umaattend po ng ating midweek service. At tunay nga mula doon, kagaya po ng every Sunday worship natin, nakakakando tayo ng kalakasan, pag-asa mula sa salita ng Diyos na ating patuloy na pinag-aaralan. Ganyan din po ang ating mga care groups ay tuloy-tuloy. Amen, nadadagdagan po, nagagawa ng paraan na halos lahat po ngayon ay nagkakaroon po ng online care groups po sa panguna po ng ating mga leaders ay nakakausap, natuturuan, nagpapalakasan, nagkakamustahan, at naipapanalangin ang ating mga kapatiran sa pamagitan po ng ating mga small groups. At ito po ay patuloy po natin isasagawa hanggang kaya po natin habang tayo po ay nasa ganitong sitwasyon. Pilitin natin na tayo'y hindi mawala yung ating pagtitipon. Napakahalaga po nito dahil alam natin dito tayo pinalalakas ng Lord. Ganyan din po yung ating family altar every Friday, glory to God, ay patuloy po nating pinananawagan. Ang buong pamilya po, ay patuloy magsama-sama manalangin. Dinadala natin ang iglesia sa loob ng tahanan. Ang hindi nalilimitahan ang Diyos para makakilos ang kanyang makapangyarihang kamay. At lahat ng ating panalangin maabot, lalo na po yung panalangin natin para sa ating bansa at sa buong mundo na ang Panginoon ay magbigay ng habag. At yung nangyayaring ito ay patuloy na nasa kanyang mga kamay ay matapos na. Kaya salamat po, magkaisa po tayo sa pananalangin araw-araw, pero every Friday, andoon po tayo na as one family, magagather tayo for the family altar para iluhod po sa Panginoon ang ating pong mga bansa, ang iba't ibang mga bansa, ang ating pong bayan, at ang ating mga iglesia. Ngayon din po yung ating OBBS, glory to God. Kami pinagagala kasi marami po ang patuloy na tumutugon sa ating pong ginagawang online basic Bible study. At alam ko po, ito po ay nakakatulong ng malaki sa atin. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Lord at nakikita ko po kung paano nyo po ginagawa yung inyong mga module, yung ating pong sinasagot ng mga lesson. At nakakatuwa dahil ito po ay magpapatibay sa ating pananampalataya. At nararanasan natin na habang may panahon pa na ang Biblia po ay malaya nating nagagamit, nababasa, ay samantalahin po natin ang pagkakataon. At ito rin po ay isang paraan ng iglesia para patuloy tayong maabot, maapakain po kayo ng salita ng Diyos. At kung may mga bagay po kayo na nais tanungin o malaman, ay malaya niyo pong maitatanong ang ating mga leaders para matulungan po kayo sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Alam ko po na ang araw na ito ay muling naging pagpapala sa ating lahat. Kaya kami po ay muli ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga viewers. Hindi lang po ang HTP family, hindi lang po ang ating Tansa House Church, hindi lang ang ating tramo, kundi lahat po na nakakasama po natin. Alam nyo, meron po tayong mga nanonood kahit sa ibang bansa po. Amen. Last week po ay may tumawag pa sa akin, galing pa sa ibang bansa at nagagalak dahil siya po ay nakakasabay sa ating pananambahan. At marami din ang tumatanggap at kumikilala sa Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, tunay nga ginamit ng Panginoon ang pagkakataong ito upang marinig ng lahat ng bansa, lahat ng mga tao, kahit sa pinakasulok ng bahagi ng mundo, ang salita ng Panginoon. Dahil sabi ng Biblia sa Matthew 24, hindi darating ang Panginoong Yesus, malibang ang kanyang salita
ay mahayag at marinig ng lahat ng laman. Kaya salamat, alam natin na ang ginagawa natin ito ay bahagi ng plano ng ating Diyos. Magtiwala lang tayo sa ginagawa ng Panginoon. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya purihin natin siya. Kaya ngayong hapong ito, tayo pong lahat ay tatayo. At muli natin ibabalik sa Panginoon lahat ng pinakamataas na papuri, lahat ng pinakamataas na pasasalamat dahil siya ay naging tapat at nananatiling tapat sa atin. Siya ang Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Tayo pong lahat ay manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay at patuloy nating luwalhatiin ng Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah. We worship you, Father God. We worship you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong kapangyarihan na kumikilos at dumaloy sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, Lord God, ng inyong mga salita. Na muli po, Panginoon, ay naranasan namin ang inyong malayang pagpapakahayag sa amin. Salamat sa kalayaan ng pagsamba. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga tao na tunay nga, Lord, nananabik sa inyong presensya, nananabik sa inyong mga salita. Kaya, Lord, ngayong oras na ito, sa aming pagwawakas, Panginoon, binabalik namin sa inyo lahat ng pinakamataas na papuri, sa inyong pinakamataas na pagsamba, sa lahat ng mga kabutihan na nararanasan namin sa inyo, bawat sandali ng aming buhay. At lalo na ngayong araw na ito na muli po kinatagpo niyo ang inyong mga anak sa pamamagitan po ng aming pananambahang ito. Salamat, Panginoon, at ngayong oras na ito nakakaisa kami muli, itinataas namin sa inyo ang aming mahal na bayan. Tunay nga, Panginoon, Lord, kagaya po ng aming narinig, kayo ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Anumang bagyo na nararanasan namin, anumang mga sirkumstansya na dumarating sa aming buhay, maging sa aming bansa, alam namin, Lord, kayo pa rin ang Diyos na nasa inyong trono, na nakakakita ng lahat ng bagay. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, muli namin kaming nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Lord, kayo ang Diyos na patuloy na magpagaling sa sugat ng aming bansa. Ano man ang sala ng bansa namin, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Pagkat tunay nga, Lord, inaamin namin ang bansang ito, Lord, ay nagkakamali at tunay nga nagkukulang sa inyo. Maraming mga kasalanan, lalo na, Panginoon, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo na inyong nakikita sa bansang ito. Lord, kaya ngayong umaga, hapong ito, Lord, kami nagkakaisang nananalangin. Lord, humihingi ng tawad para sa aming bansang Pilipinas. Alam namin na mahal ninyo ang bansang ito at ang inyong mga salita na aming patuloy na dinideklara, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Patuloy niyong pagharian ang bansang ito, Panginoon. At yung aming nararanasan ngayon na pandemic, Lord, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Lord, ang kahabagan niyo ang aming hinihiling. Lord, kayo ang aming Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Alam namin, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, sa isang iglap, pwede pong mawala ang sakit na coronavirus na ito, Panginoon. Pwede matapos ang pandemic na ito, Panginoon. Pero habang kami, Panginoon, ay narito at nararanasan namin ang bagay na ito, Panginoon, hayaan niyo, Lord, na kami patuloy na magpakumbaba sa inyo. Maunawaan namin that you are the mighty God at naturuan niyo kami mag-still sa inyong presensya at maunawaan namin ang revelation niyo sa lahat ng mga nangyayaring ito. Kaya, Lord, we pray for our country, especially for our President, Lord. Patuloy niyo siyang hawakan, Panginoon, ng aming Pangulo. Bigyan niyo siya ng matalinong pagpapasya. Bigyan niyo siya, Lord, ng godly wisdom na nanggagaling sa inyo. Ano man yung mga bagay na nararapat para ang mga problema kinakaharap ng aming bansa, hindi lamang sa sakit na COVID, kundi, Lord, maging yung mga pangangailangan ng marami mga Pilipino, yung mga pagkain, yung mga trabaho, Panginoon. Lord, kayo po ang magbigay sa Kanya ng kaalaman, ng katalinuhan kung paano niya pamamalakaran, paano niya pangungunahan ang bansang ito, kasama ang aming mga gabinete niya, Panginoon, at ang mga senators, ang mga local government units, O God. Tulungan niyo po ang bansang ito. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami, maging sa aming mga frontliners, Lord, ang aming dalangin, patuloy niyo po silang patnubayan, ilayo sa anumang mga sakit at karamdaman, Lord. Balutan niyo sila ng iyong mapulang dugo. Nagkakaisa kami, nagde-declare, Lord, na ang aming mga frontliners, they are covered with your precious blood. At sila, Panginoon, ay lagi niyong iingatan. Huwag niyong hayaan na sila po ay dapuan ng virus, Lord, habang ginagawa nila ang kanilang serbisyo para sa inyong mahal na bayan. Kaya, Panginoon, salamat po. At ngayong hapon ito, Lord, naniniwala kami man, Panginoon, na inyong iglesia ay balot ng inyong mapulang dugo, Panginoon. Lord, I declare and I pray, Lord Jesus, that the entire HTB family, Lord, and even our respective households, Lord, ay protektado ng inyong banal na dugo.
Lord, let your covering be upon your people. Hawakan niyo po ang inyong kawan. At salamat, Panginoon, pagkat naniniwala kami ang inyong kawan, Lord God, ay mananatili nasa inyong mga kamay. Wala kayong pababayaan, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, hayaan niyo na bago kami matapos sa gawain ito, Lord, tanggapin ng inyong mga anak mula sa inyo ang inyong basbas. Ako po na inyong lingkod ay patuloy na nagde-declare ng inyong blessing, Lord, sa inyong mga anak. Panginoon, sa pangalan niyo aming Ama, at Panginoong Yesus at Banal na Santong Espiritu, Lord, patuloy niyo pong ikiling ang inyong mapagpalang mukha, Panginoon, sa inyong mga anak. Patuloy niyong pagliwanagin ang inyong mukha sa inyong mga anak, Panginoon, ngayong oras na ito. At ang aming pong hinihiling ngayong oras na ito, Lord, maging ang kapayapaan na hindi masayod ang siyang maghari sa aming mga puso't isipan. At higit sa lahat, Lord, ang inyong proteksyon ay tanggapin ng inyong mga anak sa oras na ito. Patuloy ko rin dinadalangin, Lord, na walang sino man sa inyong mga anak ang magkukulang, kundi ang inyong kasapatan, ang inyong biyaya ay mararanasan ng bawat isa sa amin. At gayon din ang pagpisa ng inyong Santong Espiritu ay manahan sa puso, manahan sa buhay ng bawat anak nyo na ngayon ay tinatanggap ang basbas na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo ko sila pinagkakatiwala. Kayo ang aming dakilang pastol, Panginoon. Kayo ang aming tagapag-ingat. Kayo ang Diyos namin na may hawak ng aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po ngayong araw na ito. Alam namin na bawat sa amin ay muli niyong pinalakas, pinagpala. At higit sa lahat, Lord, ay binusog ng inyong makapangyarihang salita. Kaya sa inyo namin binabalik, Panginoon, lahat ng papuri. Sa inyo, Panginoon, ang lahat ang pinakamataas na pagsamba. Sa inyo namin inialay ang lahat ng ito sa pangalan niyo, aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Narito ka sa kalagitnaan, sinasamba, sinasamba. Narito ka, presensya'y nadarama, sinasamba, ikaw Ama, Diyos ng kaparaan, Diyos ng milagro, tagapagin ng mga pangarap.
Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako.